Ayan, ilang items po ngayon. Again, mga chur, we'll have discussion po muna about the authors, ayan, and then their literary works, and then kung saan sila kilala, ganyan. And then we'll have the items later on. Mga 25, I think, 25 items about Philippine literature. Chur, when po mock exam? Sa ano, chur? Sa February po. And good evening po. Good evening. Okay, so let's have the item number one. Okay, pahapyaw lang to bago tayo mag-start magbigay sa inyo ng mga inputs, ng mga names, ng mga authors dito sa Pilipinas. Alright, let's have the item number one. Who wrote the short story How My Brother Leon Brought Home a Wife? Alright, who wrote the short story How My Brother Leon Brought Home a Wife? A. Carlos Bulosan, B. Manuel Argilla, C. Ronnie V. Diaz, and D. Esteban Haveliana. Sagot tayo. Okay, so ang answer po natin dito ay C. How My Brother Leon Brought Home a Wife. This is written by Manuel Argilla. Okay, so pakitandaan na yun mga chur ha. So about saan ba itong How My Brother Leon Brought Home a Wife? Ayan, para sa mga English major dyan, bigyan natin sila ng gist ng story, okay? And then, of course, mas maganda po na alam nyo yung may idea kayo ng konti about sa story para mas mareretain nyo siya sa inyong utak. Ayan. Ayan, thank you so much po sa nag-send ng Rose Chur Angelita. Ayan. So, ito po ay story about Leon, tapos yung kanyang wife or jowa. Yes po, this is a story located sa province, So, parang itong si Maria is a city girl, tapos dinala siya ni Leon sa probinsya nila, tapos inintroduce siya yes, ayan, alam niya, familiar na kayo mga sure, inintroduce siya sa pamilya sa probinsya. So, itong si Maria, parang pinapatunayan niya doon na kaya niyang um, i-adapt, yes, kaya niyang i-adapt yung buhay ni Leon sa probinsya. Kaya niyang mag-adjust sa provincial life para dun sa pagmamahal niya kay Leon. Okay? So, malinaw na po yun ha, How My Brother Leon Brought Home a Wife kay Manuel Argilla po yan. So, that's a love story. Alright? So, parang against all odds. Against all odds. Now, sino daw po ang author ng Dead Stars? Paki-comment nga dyan kung may idea kayo. Sino po ang author ng Dead Stars? Alright, yes po, si Paz Marquez Benitez. Ay, pakitandaan na po ha, Dead Stars, Paz Marquez Benitez po. So, short story po ito. Short story siya ni Paz Marquez Benitez. At ito po yung story about kay Alfredo. Ayan na naman tayo kay Alfredo Salazar na nahulog kay Julia Salas. Kahit engaged na siya kay Esperanza. Ayun po yung story niyan. Okay, later po, sasabihin natin kung sino si Zoilo Galang. Ayan. And then, ito nga po, sa bandang huli na-realize ni Alfredo Salazar na hindi na pala talaga niya mahal si Julia Salas nung makita niya after years. And nalaman niya na parang yung feelings niya ay infatuation lang. Kaya po tinawag niya yung pagmamahal niya kay Julia Salas as patay na bituin, or dead stars. Yung literal talaga. Ayun. So, infatuation lang pala yung naramdaman niya sa mga stories na to. How about The Centipede? Sino kaya ang author ng The Centipede? Familiar po ba kayo sa story ng The Centipede? Familiar ba kayo? The Centipede by ito po ay sinulat ni Ronnie V. Diaz. So, mag-notes po kayo mga chur ha. Mag-notes kayo dyan. Ayan. Sige po. Alright. So, ito pong The Centipede ay kay Ronnie V. Diaz. So, kwento to ng magkapatid, no? Dalawang magkapatid na parang aso at pusa. So, ito po ay si Eddie at saka si Delia. Si Eddie, nakakabatang kapatid siya ni Delia. Tapos si Delia, lagi niyang inaaway si Eddie. Tapos sinisira niya lahat ng mga gamit ni Eddie. Kasi, ang ginawa ni Delia, tinusok niya yung mata ng aso ni Eddie. And sobrang nagalit si Eddie. Kaya ang ginawa niya, hinagisan niya yung kapatid niya, si Delia, ng aluhipan. 'Di ba? Aluhipan niyang centipede. So, nagulat si Delia and ayun, yun ang naaalala ko. Hindi ko maalala kung anong nangyari sa ending, kung namatay ba si Delia. I think hindi siya nabanggit, pero may matinding pangyayari daw na nangyari kay Delia, malala, ganun. Parang anger and revenge, hindi siya makakatulong. It can just lead to harm, kapag kayo nang ginawa mo. So, sobrang galit kasi ni Eddie, nadala siya ng emotion niya, kaya hinagisan niya ng alupihan si Delia. Ayun po ang story ng The Centipede. Ayan. Okay? Next, My Father Goes to Court. O, kanino naman to? Kanino? Sobrang familiar na to sa inyo. For sure. Kanino po itong story na to? Alright, pagkatapos ko po magbigay ng mga input itong mga to, ay magkakaroon tayo ng rationalization ng mga items sa Philippine literature. Ayan. Alright, so ito po ay kay Carlos Bulosan itong ating um, My Father Goes to Court. Ayan, nakwento ko naman na sa inyo last live natin para sa mga bago natin dito sa live. Again po, ito yung kwento ng
isang mahirap na pamilya na pinagbintangan po sila ng mayaman nilang kapitbahay na ninanakaw daw nila yung aroma o yung amoy ng mga pagkain ng mayaman nilang kapitbahay. So, ang ginawa po, kinasuhan itong mahirap na pamilya. And then, pagdating nila sa korte, nakakatawa po yung story ng satire kasi ito, yung humor ang category, ang general rather. So, ang ginawa po ng tatay para makapagbayad siya dun daw sa ninakaw na amoy ng pagkain ay kumuha siya ng barya sa kanyang bulsa tapos inalog-alog niya na kinalanseng tapos pinarinig niya doon sa mayamang pamilya tapos sinabi niya bayad na sila doon sa ninakaw nilang amoy ng pagkain. Okay, so yun po ang kwento ng My Father Goes to Court. Alright, by Carlos Bolosan. Alright. Next natin, Without Seeing the Dawn. Okay, Without Seeing the Dawn. Kilala nyo ba sino ang author ng Without Seeing the Dawn? Ayan, kumakita. Alright, correct. We have Stefan, ayan, Haveliana or Javeliana. I don't know how to pronounce his name. Yes po, Gen Ed po ito mga sure. Ayan, yes po, Gen Ed po tayo tonight. Elias? Hindi, ano, Sir Mary Grace. Ayan po, Elias ay yung kanyang statement yon ano. I shall die without seeing the dawn upon my homeland. Ayun po, kay Elias pong statement yon. Pero kapag itong novel na to, ito po ay by Stefan Haveliana siguro, na Haveliana. So ito po, kwento po to ni Carding at ng kanyang pamilya during the World War II. So pinapakita po dito yung mga struggles nila, ayan yung kahirapan at yung mga namatay na tao during the World War II. Ano, okay? So ano, kailan ba yung World War II? Under ng Japanese occupation po ang timeline nitong Without Seeing the Dawn ni Stefan Haveliana. Alright? So ito din daw po ang first novel by a Filipino. But I'm encouraging yung mga journal na mag-take ng note. Kasi mas ma-retain yung items kapag kayo ay nagtitake ng notes. Okay? Ayan. So, ano bang aral ng Without Seeing the Dawn? So, dito sinasabi na parang kahit daw parang wala ng pag-asa, still sa gitna ng digmaan at kahirapan sa lahat ng struggles, ay meron pa ding pag-asa. At parang, yes, yung katatagan mo, yun yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob para tuloy sa buhay at magkaroon ng magandang bukas. So, yun po ang aral ng Without Seeing the Dawn. Ano? So, yan mga chairman, maganda magbasa ng mga literature. At ayan. So, next po tayo. Bangkang papel. O, kanino to? Familiar ba sa inyo to? Bangkang papel. Or in English, boat paper. Boat paper. The paper boat. Ano to? Sinong author kaya ng ang bangkang papel? Bangkang papel, again, kay Genevieve or Genevieve Edroza Matute. Kanya po ang bangkang papel. Ano pa yung isa niyang kwento na sikat din? Sige nga, i-comment nyo nga mga sure. Alin pa yung isa niyang kwento na sikat din? At siya yung isang sa nanalo ng First Palangka Award for short story. Lag po ba si Yes po, ayan. Yung kwento po ni Mabuti, kanya din po yun. So, ito namang bangkang papel, again, about to sa isang bata, na gumagawa siya ng mga paper boats at yung paper boats na yun, sinisimbolize yun, noon yung pangarap niya, yung mga pangarap niya. Kaso, sabi dun sa kwento nga, dinadala daw ng agos, ng malakas na ulan, yung kanyang mga ginagawang paper boats. Kaya parang kinakatawa nun na yung hindi daw lahat ng pangarap natin is makakamit natin agad-agad. Merong mga struggles and uncertainty tayo sa buhay na pagdadaanan bago natin makamit yung ating pangarap. So that's the lesson of the bangkang papel. Okay, another item po. Who among the following is not considered as a national artist in literature? Who among the following is not considered as a national artist in literature? A. Jose Garcia Villa, B. Bienvenido Lumbera, C. Lino Broca, or D. Sirio Bautista? Sagot po kayo mga sure. Anong letter? So, ang letter A po natin is si Jose Garcia Villa, national artist in literature po siya. Ayan, ayan. Wala namang music. Alright, sige, let's have Jose Garcia Villa, national artist in literature po siya noong 1973. Okay? Si Bienvenido Lumbera po ay national artist in literature natin in 2006. Okay? And then si Lino Broca po ay national artist in film and broadcast arts noong 1997. So, ang sagot po natin dito ay si Lino Broca po. Alright? Alright? Sino po ang author ng Like a Molave? Okay, sino daw ang nagsulat ng Like a Molave? Yan po ay kay Rafael Zulueta da Costa. Okay? Kay Rafael Zulueta da Costa. So gusto niya daw na tayo ay maging matapang, maging brave, maging matibay as Filipinos. Yun po. Yun po ang ibig sabihin ng Like a Molave. Hindi next,
Kanino naman po ang bonsai? Sino naman po ang author ng bonsai? Okay, so ang author po ng bonsai natin ay si Edith Tiempo. Ayan, and she is known for love sonnets. Okay? Pag love sonnets po, kay Edith Tiempo po yun, hindi kay Ofelia de Malanta. Ang goddess of Philippine poetry po ay si Ofelia de Malanta kasi kahit tingnan niyo po yung works ni na Edith Tiempo at saka ni Ofelia de Malanta, si Edith Tiempo lang po ang may mga works with 14-line structure. Okay? So, yun po ang magko-confirm na si Edith Tiempo po ang gumagawa ng sonnets at si Ofelia de Malanta ay ang tawag sa kanya ay Goddess of Philippine Poetry. Okay? So, wag na po kayo malito doon. Again, sonnets, Edith Tiempo. Goddess of Philippine Poetry, Ofelia de Malanta. Okay? Ayan. Next, ay ito pong bonsai na to, about saan ba to? So parang yung bonsai kasi nagre-reflect siya dun sa mga bagay na mahahalaga sa atin na kahit maliit lang na may sentimental value is still may value siya sa atin. Ano? So parang it shows how small things still have or hold meanings, ano, even though maliit lang siya. Ayan, halimbawa, ibinigyan ka ng rosas ng jowa mo, ayan, isang rose. O, di ba, inipit-ipit mo pa yan sa notebook mo at pinapatuyo mo doon? So, ganun po ang essence ng bonsai. Ano, di ba kasi ang bonsai, maliit lang siya na halaman. And, ayan, i-maintain na siya na ganun. Yes, appreciate little things in life. Kahit gano'n pa kaliit yan. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng bonsai ni Edith Tiempo. Okay? Ayan. Alright, next po tayo. Sino naman ang author ng Child of Sorrow? Ayan, Child of Sorrow. Kilala nyo na to. Si Zoilo Galang po. Ayan. So, this is a novel. Okay? At anong mahalaga dito sa Child of Sorrow? This is the first Filipino novel written in English. Pamangkin ko po yun. Ayan. Cute daw, no? Bata sa likod ko. Ayan. Yes po, si Zoilo Galang. And tandaan niyo po itong Child of Sorrow natin ay first Filipino novel na written in English. So, unang-unang novel na sinulat sa English. Next po. Next. Biag ni Lamang. O, sino ang author nitong Biag ni Lamang? Okay? Bakit may matute na dyan, Sir Aphrodite? Kay Matute po ay first Palangka Award in short story. Yung kwento ni Mabuti. Yun po ang kay Genoveva Matute. Okay? Pag first Filipino novel written in English, Child of Sorrow by Zoila Galang. Okay? O, itong Biag ni Lamang, ito po ay kay Pedro Bucaneg. Ano? O Bucaneg. Zoilo Galang po. Zoilo Galang. Okay? Ayan. Yes po, kay Pedro Bucaneg po ang Biag ni Lamang. So, ano to? This is a kind of epic po. Okay? Epic po siya ng Philippines. So, Ilocano epic po ito. And po, alin naman ang longest surviving epic in the Philippines? Alam nyo na ba? That's Darangin. Okay? The Darangin epic. Longest surviving epic poetry in the Philippines po yung Darangin. Okay? Tapos, kapag naman, in the world, okay, the longest poem ever written. Ano naman yun? The longest poem ever written. Okay? That's the Mahabharata. Okay, yan. Pakilagay na rin po ha, Mahabharata. Ayan. Alright? Ito naman pong Ibong Mandaragit kay Amado B. Hernandez po ito. Novel po yan. Ano, novel po. So, parang kinikwento po dyan yung, yes. Darangin po, Darangin, the longest surviving epic poetry in the Philippines. Okay? Alright. Ito po, Ibong Mandaragit po. Ayan, kay Amado V. Hernandez. Parang political novel din po ito. Ano? Ayan. Gitanjali po at Mahabharata. Ano po pinakaiba? Okay, Mahabharata, the longest poem ever written. Gitanjali po ang tinatanong dyan, the most famous work by Rabindranath Tagore. Ano? That's Indian din po. Okay? Kay Rabindranath Tagore. Yung pong Gitanjali. Collection of poems po siya ni Rabindranath Tagore. O, pakitandaan nyo na yung Gitanjali na tinatanong dito ni Chir. Alright, nasa tayo. Okay, We Filipinos Are Mild Drinkers by Alejandro Roses naman po. Okay? By Alejandro Roses. Yan, nakakatuwa yan. Basahin niyo yan mga Chir. That's okay. So, ito po, parang sinasabi dun sa story na tayo daw, mga Filipinos, ay moderate drinkers daw. Totoo ba? Totoo ba? Kagabi ba kayo ay mga moderate drinkers lang? Pero maganda siya, basahin nyo na lang. Ano, it's a humorous story about American soldier na pinainom ng lambanog at hindi kinaya ang lambanog ng
Pilipinas, tumba, bagsak ang American soldier sa Pinoy. Ayan, hinatid siya, dala-dala siya, pangko-pangko siya ng Pinoy, binalik sa military airbase kasi hindi kinaya ang lambanog. Ayan po ang story ng We Filipinos Are Mild Drinkers. Alright? Tapos ito naman po, Bread of Salt ay kay NDM Gonzales. Ayan, paki-take note din po yan, lalabas din yung Bread of Salt na yan. So, ano ba sa Tagalog yung Bread of Salt? Ayan, 'di ba? Pandesal, ang tinapay ng masa. Okay? So yung pandesal po doon, it symbolizes the life of um the boy, yung boy doon, yung buhay ng bata, and parang sinasabi doon na hindi lahat ng bagay ay mangyayari, i-expect mo nangyayari. So, ipinapakita din dito yung parang coming of age or pagtanda ng bata or yung realidad ng buhay. That's bread of soul po. Okay? Akala ko never mind yun. Hala, never mind Gonzales. O, ayan, may bago na tayong palatandaan. Bread of Soul kay Nevermind Gonzales yan. Or kay NBM Gonzales. Okay? Ayan. So, baka sa nyo, sa signal yung mga trio o love. Gaya naman sa atin. Okay. Uhaw sa Tigang na Lupa by Liwayway Arceo naman po. Maikling kwento naman ito. About to sa mag-asawa na ayan, hindi po nagkakaroon ng anak. That's the story of Uhaw sa Tigang na Lupa. Ayun, Uhaw sa Tigang na Lupa, again, short story po siya about sa mag-asawa na hindi nagkakaroon ng anak. Alright? Tapos, pakiramdam ng babae is may kulang sa kanya kasi hindi niya mabigyan ng anak yung asawa niya. Kaya po, Uhaw sa Tigang na Lupa. So, parang ang lesson po natin dito sa story na to is yung kahalagahan ng pagtanggap po at pag-unawa sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kumbaga kung sa philosophies of education, dapat tayo stoic. Dapat kaya nating tanggapin yung mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Katulad nga hindi sila mabigyan ng anak. But still, meron pa rin ibang aspeto ng buhay na makikita mo yung pagmamahal at contentment. Alright? Yun po. Yun po ang story ng Uhaw sa Tigang na Lupa. About sa mag-asawa na hindi magkaroon ng anak and nalulungkot yung babae. So, yun naman po sa Pula sa Puti ay kay Francisco or Soc Rodrigo. So, tandaan natin dito, diba si Rodrigo Duterte, yung presidente natin ay magsasabong. Ayan, kapag ganun, ibig sabihin sa Pula sa Puti ang sagot doon. Kay Soc Rodrigo. Ayan, tungkol po kasi itong about sa sabong yan, ma'am, diba? Yes po, yes. Ayan, about po kasi yan sa kwento ni Kulas. So, sugaron siya, lagi siya natatalo sa sabong. Tapos yung asawa niya, si Siling, gustong pigilan siya dun sa kanyang bisyo. Tapos, yes, pagtagal naman, ang ending na, nagkasundo silang dalawa. So, para dito ay is about dun sa pagbibisyo mo, dapat itigil mo na. Yan, ganyan po. Sa sabong po yan. Alright? Kay Francisco Soc Rodrigo. Sa Pula sa Puti. Message. Ayan, ito naman po Mabangis na Lungsod ni Efren Abuweg po is a short story naman po siya. And ina-explain dito yung struggles po ng mga rural migrants, yung mga galing sa probinsya tapos lumuwas sa Maynila. So pinakita doon yung mga pakikipagsapalaran ng mga probinsyano, ayan, pagdating nila ng Manila. So that's Mabangis na Lungsod by Efren Abuweg. Ayan, yung kwento ni Mabuti naman po, ayan, kay Noveva and Rosa Matute. Ayan, First Palangka Award in Short Story. Okay, yan po madalas nilalabas nila. Alin daw yung nanalo ng First Palangka Award in Short Story, yan po, ikwento ni Mabuti. Sino ang author? Si Genoveva and Rosa Matute. Okay? Alright. Next tayo. Ayan. Again, Goddess of Philippine Poetry kay Opelia Dimalanta. First Filipino publisher. Sino nga po? Paki-comment nga. First Filipino publisher natin. Sino? Filipino publisher. Comment po kayo. Hindi ko makita ang mga comment nyo. May nagko-comment ba? O lutang pa sa New Year. Pinpin. Okay, si Pinpin po. Ayan. Ngayon pa lang lumalabas. Si Print. Okay. Very good. Nakuha nyo. You got the assignment. Ayan. Thomas Print. Yes, recorded po ang ating live. Ayan. Let's have this. First canon maker. Sige daw, kilala nyo ba ang first canon maker natin? Sino ang first canon maker? Ayun ko palang nakikita yung mga comments nyo. Yes po, si Panday Pira po. Siya ang unang gumawa ng kanyon sa Pilipinas. Noong panahon ng mga Kastila. So, ginamit yung mga kanyon na yon sa pagdepensa sa Maynila po. Laban sa mga mananakop or colonizers. Okay. Colonizers. Ayan po. Again, tandaan nyo na. Bakit, mas madali naman itong tandaan kasi, gumawa daw, first canon maker. Ito yung Panday.
literal na Panday. Si Panday Pira. Naman merong Memoria Photographica. Sino naman ang tinagurian natin na merong Memoria Photographica? Okay? Jumapa. O, sino si Jumapa? Or si Jose Maria Panganiban. Very good, sir. Ayan po. Yes po, si Jumapa. Ayan. So, si Jose Maria Panganiban po, he is known as, yes, Filipino propagandist din po siya. Ano? Kaya siya tinagurian ng Memoria Photographic kasi tumutukoy po doon sa kanyang skill. Ano? Meron siyang pambihirang photographic memory. So, ang bilis-bilis niya makatanda. Pag nakita niya, mabilis niyang matatandaan. Ano? Yes po, sir. Yes, sir, JL. Ayan. Mag-avail po kayo and then you'll have all the materials that I'm using here together with our live lectures. Ano, ayan. So, kapag nag-avail kayo, hindi nyo na kailangang copyhan to isa-isa. But, I highly suggest pa rin na isulat nyo on your own so that you can retain the items better. Okay? Yun po ang aking suggestion. Now, sino daw ang Visayan Jowan of Arc natin? Is it Magbanwa or Kahabagan? Sige daw. Visayan Jowan of Arc, is it Teresa Magbanwa or Kahabagan? Sino ang Visayan Jowan of Arc? Sagot nga kayo mga cheers sa comment section. Okay? Is it Magbanwa or Kahabagan? Alright, very good. Si Teresa Magbanwa po ang Visayan Jowan of Arc. Alright, and ang ating, of course, Tagalog Jowan of Arc ay si Kahabagan. Okay, yan na po, si Kahabagan na po. Or si Gregoria Kahabagan. Kapag Visaya, si Teresa Magbanwa. Ano, Visaya, Magbanwa. Kapag naman po Tagalog, dadalwa naman yan, of course, si Gregoria Kahabagan na ang Tagalog. So, sino ba itong mga ito? Bakit, ano bang ibig sabihin ng Jowan of Arc? Ano, kaya po sila tinawag ng mga Jowan of Arc. Yan po ay kinuha sa isang title ng isang princess, ano, na nag-lead din, leader siya ng ng digmaan sa France. Ano, ayan. So, ginamit siya as title ni Magbanwa at ni Kahabagan kasi sila din po ay mga matatapang na leader na babae na revolusyonaryo during the Spanish period po. Ano, so kasama sila nung lumaban sa mga Kastila. And sila talaga ang nangungunang-una doon. Ano, yes, remarkable woman. Totoo, tama, sure. So, kaya sila tinawag na mga Jowan of Arc. Okay, si Teresa Magbanwa nga, she's actually there during the Spanish, American at saka Japanese period. Ano, ayan po. So, lumaban siya. Kasama ang mga revolusyonaryo. Okay? Matuturo po kayo. Oma. Okay. Yes, nagtuturo. No, sir. Hindi po ako nagtuturo ng majorship right now. I'm only teaching. Okay? I'm only teaching po Jan Ed and Prof Ed. Okay? Alright. Sino naman daw po ang, ayan, ano naman yung sabihin nitong Flora de Pilipinas? Okay? Sinong may akda nito? Si Father Blanco po ang author ng, ayan, ng Flora de Pilipinas. Pakitandaan na po yun ang Flora de Pilipinas rather. Flora de Pilipinas, si Padre Manuel Blanco po. Okay? Isa po itong tanyag na book, ano, tungkol sa mga halaman sa Philippines. Okay? So, isa po si Father Blanco sa merong contributions po tungkol sa mga halaman dito sa Pilipinas at malaki po ang naitulong niya and na-contribute niya sa larangan ng, yes po, larangan ng botany. Okay? Ano ba pag sinabi nating botany? Study of plants. Okay? Ayan, lalabas din yan. Baka itanong sa inyo yung mga zoologist, botany. Ayan. Yes po, Father Manuel Blanco. Okay? Ayan, paki-take note po yan ha. Paki-take note na. Alright, next tayo. O yan. Sino naman, kung ang ating first Palangka Award for short story ay Kwento ni Mabuti by Genoveva Edrosa Matute. Kanino naman po ang first Palangka for play? Okay, for play naman. Kanino? Yan po ay kay Junicio, ayan, Junicio Salazar. Okay, kay Junicio Salazar po siya. Siya po ang nanalo ng Don Carlos Palangka Memorial Awards para sa dula, ano, or play. Okay? Yes, kay Salazar. Kapag first Palangka for play, kay Salazar. Kapag short story, kay Matute. Alright? Yan. Jose de la Cruz, tinagurian natin siya Joseng Sisiu. Okay? Yes po. Kapag sinabi natin Joseng Sisiu, sino po yan? Si Jose de la Cruz. Okay? Isang tanyag po siya na Makata sa Tagalog. Tinawag siyang Joseng Sisiu. Bakit? Bakit daw siya tinawag ng Joseng Sisiu? Kasi nung time niya, ang binabayad po sa kanya ang pagsusulat ng tula ay mga sisiw. Ano, yun ang bayad sa kanya, sisiw. Kaya Joseng Sisiu ang tawag sa kanya. Yes po, lumabas po noong September
Si Joseng Sisio. At saka sa amin po actually, sa March, lumabas din si Joseng Sisio. Ano? So, lagi po lumalabas yan. Si Joseng Sisio at si Joseng. Sino naman kay Jose Corazon de Jesus naman? Ano naman po ang kanyang pen name? Joseng Batute. Alright, wag po kayong malilito dyan. Okay? So, ang unang nagkaroon actually ng pen name ay si Jose de la Cruz. Ano? Si Joseng Sisio. So, bakit naman nagkaroon din ng Joseng Batute? Ano? Ayan. Wala, gusto lang for the cloud daw si Jose Corazon de Jesus. Gusto niya din daw kasi Jose din daw siya. Bakit? Alam nga si Jose de la Cruz lang ang may pen name na Jose Jose, So gusto niya rin daw. That's Jose Batute. Okay? Nainggit si Jose Corazon de Jesus. Gusto ko din, Jose din ako eh. Ayan. Lang ulit lumabas si Jessica Soho. At saka si Freddy Aguilar. Ayan, again yan. Ang tanong po sa lumabas nung March ay sino daw ang nagtitik ng ang bayan ko? O sino? Is it Jose Rizal, Jose Batute, Jose de la Cruz, Jose Corazon de Jesus, or si Freddy Aguilar? O sino dun sa apat ang nagtitik ng ang bayan ko? Alright, sagutin nyo nga po. Jose Rizal, Jose de la Cruz, Jose Corazon de Jesus, or si Freddy Aguilar. Sino po ang nagtitik ng ang bayan ko? O, sagot nga mga chur, sagot po. Pakisagot nga po sa ating comment section. Ang bayan ko. Lumabas po yan noong March 2024. So, nun ko lang na-encounter siya noong March 2024. And sadly, ang sinagot ko po ay Freddy Aguilar. Ayan, may kasamahan na ako dito si Chur Kevin. Ayan, Chur Kevin, hindi po, hindi po si Freddy Aguilar. Ako din po, ano ginawa ko yung strategy dun sa item na yon? Ginawa ko pong add one out kasi lahat sila ay Jose. So sabi ko, ay, lahat to Jose, so hindi sila ang sagot. Baka si Freddy. O, tama, may nagsasagot talaga ng Aguilar. Makulit kayo ha. Again, ang nagtitik po ng ang bayan ko ay si Jose Corazon de Jesus po. Okay? Alright. O, sino naman daw ang first diplomat natin? So, yung Joseng Batute po, just a background story, hindi po dahil nainggit si Jose Corazon de Jesus, kaya naggusto niya rin ang pen name na Joseng Batute, okay? Kaya siya tinawag na Joseng Batute kasi po, nung time niya is meron daw theater na ang pangalan ay Batute, okay? So, siguro ginamit niya yung Batute as sign of respect or, ayun, a sign of respect dun sa theater, kaya kinabit niya sa pangalan niya na Joseng Batute, alright? So, first diplomat po natin. Again ha, hindi po si Freddy Aguilar ang nagtitik ng ang bayan ko. Alright? Ang nagtitik po ng ang bayan ko ay si De Jesus. Okay, si De Jesus. First diplomat po natin ay si Felipe Agoncillo po. Alright? Yes po, tama kayo mga chur. Si Felipe Agoncillo. Siya po ang kauna-unahang diplomat ng Pilipinas kasi kinatawan niya po ang bansa natin sa pandaigdigang negosasyon tulad noong Treaty of Paris po, noong 1898. Yun po ang contribution ni Felipe Agoncillo. Again, siya po ang first diplomat. Okay? Yung Kenkoy naman po, or yung Liwayway Magazine, na tinatawag natin, siya po ang first, okay, kauna-unahan at pinakamatagal na tumatakbong comics dito sa ating Philippines. Sa ating bansa, dito sa Philippines. Alright? So, ginawa po ito ni Tony Velasquez po ha. Si Tony Velasquez po ang founder ng or kilala natin as the father of comics dito sa bansa. Si Tony Velasquez. Alright? Okay. Next. Yan. May tanong ha. Who is known as the Visayas Joan of Arc daw? Drill. Who is known as the Visayan Joan of Arc? A. Gabriela Silang. B. Teresa Magbanwa. C. Kahabagan. Bakit nandiyan si Sergio Bautista? Ang Visayas Joan of Arc nga po natin. Again, Bisaya Magbanwa. Okay, Bisaya Magbanwa. Okay, pag Tagalog, edi si Kahabagan na yan. Okay, yun po ang palatandaan ko doon para hindi ako malito. Bisaya Magbanwa. Okay, Tagalog, edi kay Kahabagan na yun. Okay, pakitandaan na yun, huwag nang malito. Huwag nang sumagot ng Kahabagan sa Visayas Joan of Arc. Okay, hanggang 9 po tayo. Okay, Tagalog ay kay Kahabagan po yan. Okay. Yes po, Tagalog. Answer natin ay, bakit iyan? Hindi po yun si ano po yan? Sino ba kasi si Gabriela Silang mga chur? Sino daw si Gabriela Silang? Sino po si Gabriela Silang? Siya po ay isa rin sa mga Pilipina na, yes, naging leader na revolt against the Spaniards po. Hindi po, ako po ay Tagalog chur. Okay, ako po ay taga Oriental Mindoro. Yes, Oriental Mindoro po. Okay? So, si Gabriela Silang po yung asawa ni Diego Silang. Okay? After po kasi namatay ni Diego Silang, siya po ang, ayan,
Siya po ang nag-lead ng revolt against the Spaniards nung namatay si Diego Silang. Yes po, asawa ni Diego yan. So, yes po, okay. Who is the author of the novel No Limitang Hereo? Sino daw? Ayan, every 7 p.m. to 9 p.m. po, sir. Then flexible po kung anong days. Inipopost ko po sa aking TikTok profile kung anong days tayo may live, okay? So tomorrow, may live pa din po tayo, okay? Tomorrow meron po. Okay, yes po, of course, that's Jose Rizal, okay? Ay, yan, tama ng ating answer key. Screen po, ma'am. Ano pong screen? What do you mean, sure? Yes po, tama kayo. Alright? Bakit hindi si Jose Garcia Villa? Kilala siya as ano? Siya ay kilala as comma poet. Okay? Si Jose Garcia Villa ay kilala as comma poet. Excuse me. So, kilala siya for his unique style kasi literal na ang mga works niya, mga chur, ay may comma. Ano yung iba niyang, yung kanyang mga comma poems ay parang halimbawa ay I, comma, unspoken, comma, the word, comma, waiting, ayan, yes po, comma poet. So, literal na after every word, there is a comma. Ano, so, I, comma, unspoken, comma, the, comma, word, the, hanggang makomatose ka na. Ganun po. Ano, so, tandaan nyo, Jose Garcia Villa, mahilig sa comma. Okay? So, the comma poet po si Jose Garcia Villa. Now, Nick Joaquin po, ayan, Filipino national artist po natin yan, si Nick Joaquin. And ang kanya pong mga works ay mga plays at saka essays po, hindi novel. Okay? So, hindi kanya ang nalimitang here. At si F. Shonel Jose naman po natin, nagsusulat po siya about mga post-colonial stories, ayan. And then, paano niya po sinusulat yon in English? Okay? Filipino siya, but he writes in English language. Okay? Alright? Okay. Ang mga ginagawa naman po ni Nick Joaquin is lagi nagre-reflect ng Hispanic culture or ng Spanish. Okay? Yes po. Ang pen name po ni Nick Joaquin ay Quijado de Manila. Okay? Ayan. Okay. Ano po ulit yung Mahabharata? Ayun. Longest poem ever written po yan. Okay? Yes. Marami po ito mga chair. Marami pa tayong items, ha? Marami pa. Alright. Okay na po dito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na. Screenshot nyo na po. Si Jose Rizal ng No Limitang Here. Okay? Or sa English ay Touch Me Not. At ang sequel po na novel nito ay ang El Filibusterismo. At sa English po ay ano daw sa English translation? Ang El Fili. Sige nga. O, paulit-ulit na tayo dun, ha? Ano sa English translation ng El Filibusterismo? Ano po? Kay Jose Rizal po ang ating No Limitang Here or Touch Me Not. Okay? O, ba't hindi ko nakikita ang mga comments nyo, mga chur? O, sige daw. English translation ng El Fili. O, hindi po the filibuster, ha? The Reign of Greed. Ayan. Yan po ang lumalabas sa let, ha? Reign of. Okay. Alright. Kasi po, this is about revenge na. Ano, revenge na po. Alright. Next po tayo. Okay na? Start na tayo ng ano ha, sa mga items. Ilan na kayo? Nakailan na ng tama? Tingin daw ako, nakailan na ng items na tama mula dito. Wala pa bang mali? Ayan. So, this is Jose Rizal about rebellion. Yes po. Okay, next tayo. Which Filipino author is known for his short stories in Mayday Eve? Okay. Wala po dito si Fiang. Hinahanap niyo na naman sa akin si Fiang. Wala po. 2 na daw. Okay ha? Goods yan. Wala pang mali ha? Wala pang mali. Okay. Next. Which Filipino author is known for his short stories in Mayday Eve? A. Amado V. Hernandez, B. Francisco Balagtas, C. Nick Joaquin, or D. NDM Gonzalez. Okay? Pasagot nga po ako, Mayday Eve po ha. Mayday Eve. Okay, tingin daw ako. Again mga chair, mag-participate po kayo. Mas mare-retain nyo ang item kapag nagpa-participate kayo sa ating 436 viewers tonight. Ayan, again, mag-participate po kayo. Answer the question. Answer the item para mas mare-retain ang inyong isip.
O, iba-iba pa rin ang sagot nila. May A, may C, may B. Okay, sino ba kasi si Amado Hernandez? O, sino ba si Amado Hernandez? Ano ba ang mga ano niya? Works. O, Ibong Mandaragit, Isang Dipang Langit. Yan po ang kay Amado B. Hernandez. Ang kanya pong mga works, tandaan nyo na, pag kay Amado B. Hernandez, ay mga about activism po. Okay? So, hindi po si Amado B. Hernandez. Ano po ang kanya? Ibong Mandaragit, Isang Dipang Langit. Ayan po, puro mga ngit-ngit. Ayan, yun ang lumalabas sa let. So, kay Amado B. Hernandez po yan. Sino naman si Francisco Balagtas? Ano naman ang kanyang sinulat? Ano naman ang lumalabas na item sa kanya? Yung pong Florante at Laura, okay? It's not a short story. Ano ba? Ano ba ang genre ng Florante at Laura? That's awit, okay? Awit po ang Florante at Laura. Ngayon, N.B.M. Gonzales, ano naman ang kanya? Notable writer din siya, but ang kanya pong sikat na mga sinulat ay Bread of Soul at saka The Happiest Boy in the World. Ayan po ang kay N.B.M. Gonzales. Okay? So, ang sagot po natin dito ay, of course, si Nick Joaquin. Okay? Yes po. Alright, si Nick Joaquin po. Okay? About saan daw ba kasi? Ano din si Francisco Balagtas, isa pang ano sa kanya, title. Mapahina nga ako ng volume ng video call. Okay? Ayan, sorry po, excuse me. So, yes po, awit po ang Florante at Laura ha. Mga cheers, si Francisco Balagtas ay ama ng balagtasan din po yan. Okay? Ama ng balagtasan, si Francisco Balagtas. Pakitandaan na po yan. Okay? Di kilala. Hindi po. Okay? Kapag tinatanong kay N.B.M. Gonzales, who is the author of Bread of Soul? Okay? Or yung Happiest Boy in the World para sa mga English majors dyan. Pero madalas po sa BS Ed, Gen Ed at BE Ed, who is the author of Bread of Soul? Okay? Ganun po. Alright? And then, about saan ba kasi itong Mayday Eve ni Nick Joaquin na to? Okay? Kwento po siya about bitterness, about love. Okay, ayan. So, ito po ikwento ni, tanda-tanda ko to, ni Don Badoy at saka ni Doña Agueda. Ni Doña Agueda. So, parang nag-reflect sila ng Mayday Eve, about sa kanilang love story mag-asawa. Okay? Yes po, si Don Badoy. Ayan. Sige, mamaya tayo mag-screenshot ha? Alright. Ayan po. So, ang kanilang pag-reflect or pag-reminisce sa kanilang love story ay super ganda kasi sabi nga ni Don Badoy doon sa kanyang apo, nagcha-chant-chant kasi sa mirror yung kanyang apo, nasabi daw, kapag daw nag-chant ka sa harap ng mirror, makikita mo yung future mo. At ganun yung nangyari kay Don Badoy, okay? Kaso, ang kwento nilang mag-asawa ay parang masalimuot, nung naging sila nung nagpakasal sila, hindi naging masaya yung marriage nila. Parang infatuation lang, yung parang rage lang ng pagkadalaga at binata, That's the Mayday Eve. Mga charinig niyo pa rin ba ako kahit malakas ang ulan? Paki-comment nga po. Paano nga ako? Survey lang. Audible pa rin po ba ako? Kasi bumabagyo na dito mga chair. Hindi nyo nakikita. Bumabagyo na. OA. OA. Okay. Yes. Yes, nagcha-chant-chant po yung apo nila sa harap ng mirror. And then nagkaroon sila ng flashback ng memories nila. Nire-recall ni Don Badoy na si Agueda daw ang kanyang soulmate nga. Tapos, ayun, ngayon, ang sinasabi naman nila doon sa apo nila na parang kay Don Badoy daw, para daw sa kanya ay witch na si Doña Agueda at para naman kay Doña Agueda ay devil na daw si Don Badoy. Ayan, so para silang galit na sa isa't isa. Hello, Chirjello. Ayan, shout out, taga Kalapan siya. Ayan. Hello. Ayan. Sobrang lakas ba ng boses ko mga Chir? Sigarak yung mic mo po. Ayan, ilalayo-layo ko ba? Ayan, okay na ba? Okay na po ba? Okay po ba ang ating boses? Hindi na ba sigarak? Ano po pag ibig sabihin ng sigarak? Grabe naman sa sigarak. Alright, ayan. So, parang pinapakita po dito na hindi na uli nag-conceal yung marriage nila. Parang raging passion lang yung nangyari sa kanila nung kanilang kabataan. Okay, yun po yun. Ayan, hindi ko na marinig ang sarili ko, kaya sumisigaw na ako. Okay. Ayan, okay. Alright. All goods. Sige, continue tayo. Okay na to ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3 years na po si Nick Joaquin. Okay? Alright. Next. Ayan, umulit. Next. Yan, sa mga English major po, hindi ko na mailalahat ang elements ng ating
ng ating mga stories. Yan po ay for majorship. Ito po kasing aking lecture ay general education. So, pahapyaw lang po ang binibigay ko. So, sa ibang details about Mayday Eve, bigyan nyo pa ng focus yan on your majorship. Okay? So, next item. Who wrote the novel Banaag at Sikat? A. Jose Rizal, B. Lope K. Santos, C. Luwalhati Bautista, or D. Francisco Balagtas? Okay? Sagot po, sagot. Who wrote Banaag at Sikat? Ayan, okay. Kilalang-kilala ng ating mga chair ang nagsulat ng Banaag at Sikat. May nagsasagot pa rin ng C. A. Jose Rizal, B. Lope K. Santos, C. Luwalhati Bautista, or D. Francisco Balagtas. Tanggalin na agad natin si Francisco Balagtas. Nasabi ko na sa inyo mga chair. Kay Francisco Balagtas, Florante at Laura po yan. Ama ng Balagtasan, okay? So, hindi na po si Francisco Balagtas. Si Jose Rizal po, no? Limitangere and Reign of Greed. Ayan, El Filibusterismo po yan. So, hindi na agad si Jose Rizal. Sino naman to si Luwalhati Bautista natin at saka si Lope K. Santos? So, sino po niyan sa dalawang yan? Mamaya, ituturo din natin sino si Luwalhati Bautista. A daw, A. Bakit may nasasagot pa rin ng A? Banaag at Sikat? Kayo sa Rizal ba? Ang Banaag at Sikat? Okay? Hindi po. Hindi po, Chair Micah. Okay? Okay, Luwalhati Bautista ba? Ang sagot po natin dito mga Chair ay si Lope K. Santos po. Okay? Lope K. Santos po yan. Aha. Ang Banaag at Sikat po kasi ay isa sa pinakasikat na work ni Lope K. Santos, and it tackles the story, okay, about Philippine struggles, yung Philippine class struggles. Ayan, yes. Hindi po, again, kay Lope K. Santos po ang Banaag at Sikat, kasi story po ito ni Delphine, okay, idealist po siya, galing sa probinsya, tapos nag-migrate, ayan, lumipat po siya ng Maynila, ayan, tapos doon siya nagkaroon ng journey para abutin ang mga pangarap niya. And nakita po doon sa istorya ng Banaag at Sikat yung mga themes ng social justice, nationalism, tapos of course yung pagkakaiba ng buhay sa rural at saka sa urban place. Okay? Hindi po singer si Luwalhati Bautista dito, ha? Author din po siya, pero ang kanya mga sinusulat ay contemporary novels. Okay? Contemporary novels po. Alright? Yes po. Pagsikat, Santos. Ayan. Lope K. Santos po ang Banaag at Sikat. Ayan. Titingnan ko mga comments nyo. Yung iba kasi hindi lumalabas eh. Hindi ko makita yung comments ng iba. Tama ako. Yes. Isa pang tatandaan natin dito, si Lope K. Santos ay ama ng Barirala. Okay? Ama ng Barirala. Another daw. Okay na? Screenshot na? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na po. Okay? Alin pa daw ang isa sa sikat na sinulat ni Luwalhati Bautista? Tama po kayo? Dekada 70. Ano po ba? Dekada 60 ba? Tama ba ang Tagalog term? No, hindi naman Tagalog ang 60 eh. Ano siya, no? Spanish. Dekada 60 o dekada 80? 88. Dekada 60, tama. Ayan. I love you too, Chair. Balarilang Tagalog. Bararila. Okay. Sorry mga Chair sa Tagalog ko. Medyo Okay na ba? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yours na po. Okay, now tatanong ko sa inyo, ano nga ulit ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas? Awit o korido? Si Tenta. Okay. Dekada 60. Hala, nagkagulo na. 60 o 70? Di ba nakakalito? Basta dekada 70 po yun. Okay, kay Luwalhati Bautista po yun. Okay? Dekada anesthesia. Hala, tawan-tawa na naman. Okay, mga chair, pakisagot po. Ano po ang Florante at Laura? Awit o korido? Okay? Ayan, awit. Very good. Okay, okay, hindi po. Again, ang Florante at Laura po ay 70 daw. Okay, final answer na ha. Dekada 70. Okay. Now, ang Florante at Laura po yes po, awit po ang Florante at Laura. Kapag po sinabi nating awit kasi may 12, 12 pantig kada taludtod or 12 syllables per line po ang awit at yun po ang
structure ng Florante at Laura. Alright? So, siya po ay tinaguri ang awit. At syempre, kapag po kasi awit, ang himig po niyan ng Florante at Laura ay mabagal at emotional lang. Okay? About kasi siya sa pag-ibig, sa morality, at sa feelings. Okay? So, ang layunin po ng awit ay magbigay ng lesson. Ano naman po ang Ibong Adarna? Sige daw, is it awit or korido? Ibong Adarna. Okay, ano po ang Ibong Adarna? Oh, okay. Kapag korido, Ibong Adarna po. Kapag awit, Florante at Laura po yan. Kasi kapag korido, 8. Korido, 8 na syllables per line o 8 um, pantig per taludtod. Okay? At English na nga lang. Sige. 8 syllables per line po ang korido. Okay? Pakitandaan. Okay, rido daw. Ibong Adarna po yun. So, ang ano niya, tono niya, mas mabilis, mas masigla, tapos ang layunin po nito or ang purpose nito is magbigay ng aliw. So, yun po ang kaibahan ng awit at korido. Pag awit, Florante at Laura. Kapag ka po korido, yan po ay Ibong Adarna. Alright? Next na, next. Okay na po tayo dito ha sa Banaag at Sikat. Again, kay Lope K. Santos po ang Banaag at Sikat. Alright. Next. The novel Scent of Apples is penned by A. Carlos Bolasan, B. Bienvenido Santos, or C. Amado V. Hernandez, and D. Nick Joaquin. Okay? Next po. Next po. Answer po. Sagot. The novel Scent of Apples is penned by A. Carlos Bolasan, B. Bienvenido Santos, C. Amado V. Hernandez, or D. Nick Joaquin. Pakisagot po mga chair. Kanino po ang Scent of Apples? Ayan, sa mga English majors natin dyan, dinaanan natin, ginawan pa natin yan ng literary. Ayan. Critic. Alright, so ang sagot po natin dito mga chair, hindi po si Carlos Bolosan. Okay, anong sinulat ni Carlos Bolosan mga chair? It's My Father Goes to Court po, ba? Diba? My Father Goes to Court po ang kay Carlos Bolosan. Okay, Amado B. Hernandez, again, Ibong Mandaragit. Ayan, excuse me, Isang Dipang Langit, yan po, kay Nick Joaquin, Mayday Eve. Okay, yun po ang mga na-tackle na natin kanina, right? So, kung kilala nyo na yung A, C, at D, bakit sumasagot pa kayo ng ano? Ang focus po natin dito kasi mga chair is yung mga items na lumalabas sa let. Ngayon, nadaanan na natin si Carlos Bulosan, My Father Goes to Court. Yun po kasi ang nilalabas na let okay? Doon tayo mag-focus. Si Amado V. Hernandez, nabanggit ko na kanina, ang kanya, si Ibong Mandaragit, Isang Dipang Langit. Si Nick Joaquin, Mayday Eve. So, alin na po ang sagot natin? Of course, si Bienvenido Santos po yan. Alright? Kay Bienvenido Santos. Minsan po, lagyan nyo ng technique ang pagsasagot. Alright? Ayan, kilala nyo naman na yung tatlo. And kung hindi kayo familiar sino talaga si Scent of Apples, of course, di kay Bienvenido Santos na po yun. Alright? So, ito po kasi, Scent of Apples ay short story po yan na nag-express ng loneliness, ayan, and then yung longing ng isang Filipino immigrant sa Amerika. So, parang malungkot siya and nagre-reminisce siya kasi nag-migrate na siya sa Amerika po. So parang naho-homesick siya. Culture shock. Naku-culture shock siya. So that's Bienvenido Santos po. Alright, okay na po? Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na po ang Scent of Apples by Bienvenido Santos. Paki-screenshot na po. Okay? Yes po. Now, homesick siya sa Amerika. Ayan. Alright na. Next. Next. Ibong Mandaragit po, Chair Angeline. Yes po, Gen Ed po ito. Next. Which Filipino author is known for the novel Bata, Bata, Paano Ka Ginawa? A. Luwalhati Bautista, B. Shorty Jose, C. P. Romulo, or D. Nick Joaquin? Ayan, mga chair sagot po. Ayan. Yes, sir. Sa mga non-English major, ganyan po talaga mga tanong sa actual exam. Lumalabas po sila, okay? Mga basic lang po ito ng Gen Ed. Basic na mga literary pieces ng mga kilalang authors. So, pwede silang lumabas sa BSED, both BSED and BAED. Okay? Ayan po. Pwede silang lumabas. We don't know kung lalabas sila, but possible. Okay? So, kasi ito po mga ito ay mga past that questions na din na about Philippine literature. Katulad kanina, lumabas po si, ayan, yung mga Florante at Laura, yung Ibong Adarna. Okay, lumalabas po yung mga yan. Okay, siya rin po sa dekada 70. May natutunan naman ako sa inyo. Popular kasi siya kaya
Luwalhati Bautista. Alright, ayan, very good ang mga sagot nyo. That's correct. We have Luwalhati Bautista po. Okay? So, kasi ito pong bata-bata, paano ka ginawa? Ito po ay about sa isang single mother, ano, na pinapalaki yung kanyang dalawang anak. Ay, yes po. Okay. During the martial law or Marcos regime po, ano, yan po ang bata-bata, paano ka ginawa. Okay? So, ito po ay also ang Bulaklak sa City Jail. Yes po. Ayan, ang lumalabas po kasi sa let, ayan, nagpo-focus tayo sa mga lumalabas po sa let na mga literary pieces. Ayan, so ito po, bata-bata, paano ka ginawa? Ayan po ay Luwalhati Bautista. Alright, again, about siya sa single mother na nagpapalaki ng anak niya during the Marcos regime. Okay? Or martial law. Okay? So, parang about sa role ng isang babae nung kapanahonan na yon. Kaya ito ay, ang team nito ay feminist feminist. Ayan. As an English major po, ayan, sa mga English majors dyan, shout out sa inyo. Ayan. Titingnan po natin kung hanggang kailan matatapos to. Ano? Okay? Marami pa po kasi ito. Alright. Sino naman kasi si F. Shonil Jose? Saan siya kilala? Alright? Hindi po ito ang genre niya. Ano? Hindi niya genre ang mga novels. Ano? Writer po siya. And again, si F. Shonil Jose po, ang madalas na sinusulat niya is mga, ayan. Yes po. Mga, ayan, film major here. Yes po. Yes po, recorded po ang live natin. Alright? Ayan po. So, ang sinusulat po ni F. Shonil Jose ay mga sa English language na po siya nagpo-focus. Ano? Ayan ang mga tinatawanan ko lang ng high school, ngayon kailangan pag-aralan. Yes po. Okay, sino naman si Carlos P. Romulo? Sino siya? Sino po si Carlos P. Romulo? Kilala siya as the first Filipino president po ng United Nations General Assembly. Okay? At yan po ang tatandaan natin kay Carlos P. Romulo ha. Siya ang first Filipino President of the United Nations General Assembly. Ayan po si Carlos P. Romulo. And again, si Nick Joaquin po ay, ayan, May Day Eve. Okay? Yes, President of UN. Yes po. Hindi po Pangulo ng Pilipinas, ha? Philippine President ng United Nations. Okay? UN po. Chair Rhodes. Ala, nalito na. Hindi po Pangulo ng Pilipinas. President of the United Nations General Assembly noong 1949. Okay. Carlos P. Romulo, President of UN. Pakitandaan na yung mga chair, ha? Okay. Again, nabanggit na po natin kanina si Nick Joaquin. Alright? So, ang madalas sa mga literary works niya is nagbibigay ng reflections about Hispanic culture. Okay? About Hispanic culture. Yes, the first Filipino and first ever Asian who become a member and the president at that, okay? Okay. Next, of United Nations. Next. Okay na? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na po mga chair. Alright? Yours na po ang bata-bata. Paano ka ginawa? Again, si F. Shonil Jose po. Nagsusulat po siya. He is known as a writer who uses English language sa kanyang mga works. Okay? So, even though Filipino siya, ang kanyang mga sinusulat ay English, English. Okay? English po ang kanyang mga writings. Alright? Okay na po? Sino daw? Which Filipino national artist for literature authored The Woman Who Had Two Navels? May dalawang pusod. A. F. Shonil Jose, B. Carlos Bolosan, C. Nick Joaquin, or D. Jose Garcia Villa. Sino si F. Shonil Jose? Okay. Good eve, Chair. Sorry, late. Ayan, Chair, abot ka pa, Father Nate. Ayan. Sino daw ang nagsulat? He is a national artist for literature who authored The Woman Who Had Two Navels. Sino po? Tanggalin na agad natin si Carlos Bolosan kasi alam naman natin kung ano lumalabas na item sa kanya. Madalas si My Father Goes to Court yan. Si Nick Joaquin, ayan, banggit na yan kanina. Si Mayday Eve. And then, what if? Patingin ako mga sagot niya. Alright, yes po. Yes, si Nick Joaquin din po yan. Si Jose Garcia Villa, siya po ay comma poet, right? So, si Nick Joaquin din po ang The Woman Who Had Two Navels. Yes. Alright. Kasi bakit po kanya, yes, kanya rin po ito. The Woman Who Had Two Navels. Nadagdagan na ang kay Nick Joaquin ha. Una po ay, hindi po ibig sabihin na English ang title ay kay F. Shonil Jose na agad ha. Ayan. Kayo talaga, Chair. Ayan. Yes po. Again, Mayday Eve, tapos The Woman Who Had Two Navels. Pakitandaan na yun ha. Kay Nick Joaquin? Mayday Eve, The Woman Who Had Two Navels. Okay? Kasi po ito ay about ulit sa
lives ng mga Filipinos during the World War II. Okay? So, ang bida po dito sa mga English majors dyan, alam ko nadaanan nyo na itong The Woman Who Had Two Navels, si Connie. Okay? Yes po. Ayan. Si Connie po ang bida dito. And parang ang pinapakita dito is yung mga history, traditions, ayan, during the post, yes po, yes, the post-World War II. Okay? And then, nagkakaroon kasi siya dito. Bakit daw tinawag na title na bakit The Woman Who Had Two Navels o may dalawang pusod? Kasi po, parang nagkakaroon dito ng personal, yung identity crisis si Connie dahil tumakas siya sa asawa niya, ano naman pang abuso. Tumakas siya sa asawa niya tapos nagkakaroon siya ng identity crisis. Gusto niyang umalis dun sa patriarchal society. Ano yung puro lalaki ang nasusunod, puro tatay, okay? Ayun po ang ibig sabihin ng The Woman Who Had Two Navels. Nagpapanggap siya na may dalawa siyang pusod. Ganon. Okay? Teach until what time po ito? I think until 9:30 tayo. Okay? Bukod sa The Woman with the Two Navels, May Day Eve po. Okay, May Day Eve. Okay na ba? Okay na ba? Again, Jose Garcia Villa, Pawet po yan. Okay? Next. What is the title of the short story collection by Carlos Molosan that delves into the Filipino immigrant experience in the United States? Kay Carlos Molosan din to. A. America is in the Heart. B. The Pretenders. C. Poon. Or D. Bata-Bata, Paano Ka Ginawa? Okay, pasagot po. Sige po, kung hanggang kaya ng natin. Okay pa ba? Hindi pa ba kayo nananawa? Nananawa sa aking mukha at boses? Gora pa ba? Gora pa ba? Sagot po kayo mga sure. A kasi American. oh, sure na sa A. Sabi ni Sure, sure na daw siya sa A. Yes, or B. It's A. Gigil niya na si Cher. A ako. Sige nga. Sinong pupusta ng kanilang lupa at bahay na A ang sagot? Tingin ako. Di kasi paborito ko si Ate V. Hala. Di ba natakil na natin agad kanina yung bata-bata paano ka ginawa? Okay? About po kasi yan, yung bata-bata paano ka ginawa ay kay Luwalhati Bautista na po yan. Okay? So tanggalin na natin siya agad. Hindi siya kay Carlos Molosan. Alright? Yung The Pretenders po, yan po ay kay F. Shonel Jose. Okay? 1,000,000 sa A. May kasama pang chopper. Hala, talaga. Ayan ang gusto ko, confident. Okay? So, ang sagot po kasi talaga natin dito ay Poon. Hala, ginolo. Alright, tama po kayo mga cheer. America is in the Heart. Why? Carlos Bulasan. Kasi parang semi-autobiographical story ni Bulasan nung siya ay nag-migrate sa America. Okay, so nagkaroon siya ng experience. Si Carlos Bulasan po kasi ay immigrant sa America. Okay, so America is in the heart of Carlos Bulasan. Alright, okay, tandaan na po yun. America is in the heart of Carlos Bulasan. Ayan, kasi po siya ay immigrant and ako kwento niya yung mga naranasan niya sa United States katulad ng racism. So may mga racist doon sa mga Pilipino. Exploitation, ganyan, and poverty, okay? So parang naghahanap siya ng equality and justice sa America. Okay, so yun po ang kwento dyan. So, kinikwento niya talaga yung story ng mga immigrants at yung mga experiences nila sa America. Okay? Hello, Cher. Hello. Ayan, good evening sa lahat. Ayan. Ang The Pretenders po ay kay F. Shonen Jose yan, ha? Okay? Alright. The Pretenders, hindi sila masaya. Okay, next po. Tumbayambay para magpasalamat sa mga isem. 2024 tumambay para mag-review, 2025 tumambay para magpasalamat sa mga isa. Hello, Chernika! Ayan, welcome po. Okay, pa-screenshot natin na nito mga Cher, ha? Alright, pa-screenshot na. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na po. Nakaka-motivate makakuha ng madaming correct answers. Ano mga Cher? Okay pa ba ang scores nyo so far? Mas marami pa rin ba ang tama kaysa sa mali? Survey nga, survey nga. How's your scores? Nakakasabay ba? Ayan, congratulations, Chernika. Ayan, si Chernika, September batch natin, si Chernika. Bumalik siya dito sa live para na daw mag-thank you. Ayan, congratulations, Chernika. So, sabihin nyo nga sa kanila, mag-join na sila sa atin, sa Top Talent, para sila ay LPT na din sa Welcome, Chernika. Ayan, ayan po, may let tayo dito, ha? May mga nabalik pa rin sa live natin. Thank you so much, Chernika, sa pagbalik sa live natin. Mag-uut na siya sa January. Alright. Okay. Sabi dito, ha? Congratulations po ulit, Cher. Okay?
Next, which of the following authors is known for his novel that is considered as the first novel in Philippine literature? Sino dito ang nagsulat ng first novel in literature? In Philippine literature ha? Pinakang unang novel daw sa Philippine literature. Baka magmekos-mekos na sa utak nyo. Sasabihin natin kanina yung mga first novel na sinabi natin kanina ha? Okay, is it Jose Rizal, A. Jose Rizal, B. Nick Joaquin, C. Francisco Balagtas, or D. Carlos Bolosan? First novel in Philippine literature. Pakitandaan. Tama, okay lang po yan sa mga hindi pa nakaka-graduate. Ayan. Sa mga hindi pa nakaka-graduate dyan, it's okay. This is your, yes po. This will serve as your edge, yan, sa mga hula lang, C. Hula daw. You're not familiar? Okay, yung author ng first novel in Philippine literature, yun po actually ay kay Francisco Balagtas po yan. And alin yon? Alin kaya yon? Alin sa sinulat ni Francisco Balagtas? Sige nga, sa mga nakakaalam, alin pong novel yon? Kino-consider. Okay, so ang sabi po, paano po sa mga di pa college? It's okay din, sure. Kahit kayo grade, pa lang, grade 3, manood kayo dito. Yes, very good. It's Florante at Laura po. Okay? Florante at Laura po kasi it's also considered as Filipino epic po, na narrative poem siya that recounts the story of Florante, 'di ba? Si Florante, siya yung prince na binitrade at pinatapon Then ang nangyari, pumunta siya sa gubat and nagpunta siya sa gubat with the help of an Aladdin. Okay? So that's Florante at Laura. Doon niya nakilala si Laura, yes po, alright. So that's considered as the first novel in Philippine literature. Anong sabi natin kanina? Yes. First novel written in English language. Kanino yon? First novel written in English. Sige nga po. Okay, very good. Child of Sorrow, first Filipino novel in English. Okay? Pag first novel in Philippine literature naman is kay Francisco Balagtas. Tapos, sino naman daw yung author na nagsulat? The first ever Filipino. Okay? First ever Filipino nagsulat ng novel, si Esteban Javellana po yun. Okay? Huwag kayo malilito. Okay? Alright? Okay na po? And ang Florante at Laura, again, awit po yan. Ibong Adarna, that's corrido. Next tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3 years na po. Si Francisco Balagtas. Alright. Child of Sorrow, first novel written in English by Zoilo Galang. Okay? Next. Who is the author of the Filipino short story Ang Kwento ni Mabuti? Who is the author of the Filipino short story Ang Kwento ni Mabuti? Again, sa mga hindi pa po nag-a-avail and nag-join sa online group natin, for you to be able to have our live recorded lectures and our these materials, our rationalizations, all you have to do is follow my TikTok profile and send me a message for only 150 pesos po. Nandiyan na lahat ng inclusions. Ayan. Lahat na po yan. Summative exams, pre-board, ayan na po. Kasama na yung lahat. Okay? Walang hidden fee. Sino to? Ang Kwento ni Mabuti, A. Jose Rizal, B. Nick Joaquin, C. F. Shonil Jose, or D. Genoveva Edroza Matute. Okay, very good. That's Genoveva Edroza Matute. Isa pa sa, ano pa ang kwento niya? Ang Bangkang Papel. Okay, that's also by Genoveva Edroza Matute. And then, ano pang tinatanong sa sa kanya? First Palangka Award in Short Story. Ayan po yan yung kwento ni Mabuti na yan. About saan ba yan? About yan sa isang napakabait na guro like me. Napakabait na guro po yan ang kwento na Mabuti. Pero, sinasabi po doon na kahit na sobrang bait at sobrang malumanay ni teacher, siya po ay meron pa rin mga kinakaharap na pagsubok na hindi alam ng mga mag-aaral. So parang meron pa rin siyang mga personal struggles. Parang hindi lang siya isang teacher, isa din siyang tao na meron po siyang mga dala-dala din na struggles na kinikimkim niya lang. Kasi hindi yun pwedeng makita ng mga mag-aaral. Kasi tayong mga teacher, kailangan inspirasyon po tayo. Yes po, so meron siyang mga secrets na tinatago niya at sariling struggle within her. Ayun po. Alright? Okay na po ba? Okay na po ba tayo? Pinapalitan niya na mabuti yung mga words niya. Yes, okay. Lag pa rin ba ako, mga chur? Lag pa din po ba ako? Or loud and clear na ulit?
Pwede na ba tayo magdire-diretso? Okay, thank you so much po sa mga nag-send ng gifts. And again, habol na kayo. For our 2 months intensive review, I will guide you. I will give you all the materials that I used to get 92% sa Gen Ed and 88% sa Prof Ed. Okay? Now, magko-combine tayo ng live sessions pa. Okay? Irarasyo ko yung mga review materials na ginamit ko, which is kung i-avail nyo, masusundan nyo. Okay? Loud and clear. Okay. That's why I'm offering reviewers na ginamit ko that help me. I myself use those reviewers na ina-offer ko sa inyo ngayon. Okay? Together with the access now with our actual questions na nagbigay sa akin ng momentum and direction during my review. That's why I got 92 ha sa Gen Ed. Imagine, hindi ko rin naman alam na makakaroon ako ng mataas na rating. Sa Prof Ed, I got 88 kasi po mali pa ang nagawa kong way ng pagre-review sa Prof Ed. Dapat pala not more on memorization. Tinatry ko pa dati na mag-memorize ng number. Pero nung nakita ko kung ano yung mga lumalabas na questions dun sa mga past seasons, nakita ko na, okay, so hindi pala dapat memorization. Hindi pala dapat memorization. More on understanding the concepts, the content of the laws, the content of the theories, and not necessarily to memorize the numbers and the name of the proponents. No po. Okay, hindi po ganun. Kasi ang atin po Prof Ed ay more on application, analysis, and analysis and situational. Okay, what year ka po nag-take? I am a board passer last 2024 March po. Okay? Last 2024 lang, okay? So all the reviewers that I used are new curriculum reviewers. Okay? Next po tayo. So yung sinasabi ko mga chair that watching my live sessions is not enough. Okay? Kasi kailangan po kayo mismo yung makakapagsagot nitong mga to on your own as practice drills. Kaya nga po yung offer ko siya as mga file sa drive na mahuhugot nyo anywhere, anytime that you want to review. Okay? Okay. Alright, alright. Okay, it's okay. Kung meron kayo mga other review center, that's okay. More chances of passing, But I'm encouraging you, mga chair, to also join my online review para mas mataas ang rating nyo. Ganon. It's okay. That's your preference po. Kung saan kayo mas komportable matuto. Okay? That's okay. Next, mamaya po tayo mag-board exam kwentuhan ha. Let's answer first our items. Every 7 p.m. to 9 p.m. ako nagla-live. Which famous Filipino author is known for the pioneering work, A Child of Sorrow, which is considered one of the earliest novels in English written by a Filipino? Ayan, ulit-ulit na tayo dito. So, ang sagot po natin dito ay, okay, syempre naman, kailangan pa bang i-memorize yan? Aba, naging si Amado. Okay, that's Zoilo Galang. Sorry na mga chair. Ayan. Okay, yes po. Ako, Diyos ko, kinabahan ako na mag-react na Amado B. Hernandez. Okay, kay Galang po yan. Okay, A Child of Sorrow po ay kay Galang po yan. Excuse me. Ano po ba kasi yung Child of Sorrow na yan? Okay, para hindi na kayo malito. About saan po ba kasi yung, okay, mga comment nyo yan? Tingin daw ako. Yes po, yes, tama kayo. Again, C po ang sagot. Ayan. Kasi po, ito yung first Filipino novel written in English po yan. And then, love story po kasi ito, okay? So, parang, against sa kanila, parang against all odds yung kanilang love story. Pero, pinapakita doon yung love, yung sacrifice, yung struggles ng dalawang nagmamahalan. So, that's by Zoilo Galang, Child of Sorrow. Okay. Kay Amado B. Hernandez po, again, Ibong Mandaragit, Isang Dipanlangit, ayan. Bakit ang galing ko manghula? Walang mintis. Oy, chair, bawal yan sa let ha. Wag ka okay, ama po siya ng mga manggagawa. Again, labor activism po madalas ang mga sinulat ni Amado B. Hernandez. Alright? So, pakitandaan po ito ha. Bawal tayo maghula-hula dito. Okay? Okay na po? Kay Nick Joaquin, The Woman Who Had Two Navels, tapos Mayday Eve. Ayan po ang kay Nick Joaquin ha. Kay Amado B. Hernandez, nabanggit ko na. And then kay Jose Rizal, of course, Nolly and Elfini. Ako po ay English major. Okay? Next tayo. Which Filipino poet is known for the poem Isang Dipanglangit? Ayan na, Diyos ko. Paulit-ulit na tayo dito. Tama, okay lang yun. Parang behaviorism. Kino-condition ko kayo to maintain the information, to retain the informations that I'm giving you. Okay, kaya paulit-ulit tayo. Alright?
Which Filipino poet is known for the poem Isang Dipang Langit? A. Cirilo F. Bautista, B. Amado V. Hernandez, C. Francisco Arceliano, or D. F. Shonil Jose? Oh, sagot po. Sagot po, sagot. Mamaya tayo mag-board exam kwentuhan mga chur ha after ng ating um, rationalization. Okay? Later ang ating tanungan. Okay? Tuturuan ko po kayo. Mga techniques, study tips, ayan. Alright. Okay, ang sagot po natin dito, syempre, paulit-ulit na tayo kanina kay Amado B. Hernandez po kasi yan. Alright. Bakit wala dito yung ano? Hindi ko natanong yung... Okay, kay Amado B. Hernandez po ang isang dipang langit. Okay? Ayan po. Si Jose Rizal, again, Noli sa kanya. Ay, nandiyan po ba si Jose Rizal? Wala pala. Okay. Mhm. Okay. So, isang dipang langit by Amado B. Hernandez po. Ngit-ngit po yan. Mahilig siya sa ngit-ngit. Yes. Ibong Mandaragit. Tapos, isang dipang langit kay Amado B. Hernandez po yan. Kasi ito pong isang dipang langit, isang poem po siya na nagre-reflect sa experiences ng author nung siya ay nakulong dahil sa kanyang pagiging aktivista, political activism niya. Okay? So, kahit na daw nakakulong siya, pinapakita doon yung kung paano siya nag-cope. Okay? Yung resilience niya. And parang yung kanyang words for freedom and justice. Ayan, next tayo. Okay? Pakitandaan na po yun. Isang dipang langit kay Amado B. Hernandez. Okay, next. Ayan. Luwalhati Bautista works often explore socio-political issues and the role of women in society. Which of her novels tells the story of a woman named Ligaya who undergoes a personal transformation while working as a prostitute in the city? Okay? A. Desaparecidos. B. Gapo. C. Bilanggo sa Dilim. Or D. Dekada 70. Ayan. Okay, sagot. Until 9:30 siguro tayo. Okay? Dekada 70 ba to? Dekada 60 ba to? Okay? Sure kayo? Sure ba kayo mga sure? Is it dekada 70? Di ba okay, sige. Sagot kayo. Yan. Sa mga nagme-message po ako, mamaya na po. Mga nagme-message sa akin, nakikita ko pa mga messages nyo ngayon. Pero later na po natin, ha? Okay, mga sure. Hindi po ito dekada 70. Okay? Ito po ay actually, sige daw, baguhin niyo pa, may chance pa mag-final answer. Okay? Kasi lights off. Sorry. Nabasa ko pa yan, si Ligaya po ay isang ina. Sa kwento. Ano yun, sure? Ano title nun? Niyan? Ano pong title niya kay Ligaya na yan? Sabi ni Cherzil, bilanggo daw sa dilim kasi lights off. Okay. Anong sagot niyo mga Cher? Sina lang, si po. Nagbigla nagbago? Nagbago ang isip. A daw, desaparecidos? Are you sure mga Cher? Okay, ang sagot po natin dyan ay actually letter C po, bilanggo sa dilim po. Ayan. Kapag ka about sa ayan, pagiging prostitute ha. Ayan, bilanggo sa dilim po 'yan kasi okay. I see daw kasi bilanggo sa dilim. Ayan. Kasi parang si Ligaya po kasi parang nakikipagsapalaran siya like parang nasa mga ano siya iskinita, ganun. Prostitute po kasi siya sa city. Alright? So parang doon pinapakita yung mga challenges niya due to her profession, okay, as a social, ayan. Yes po, okay. Hindi po siya dekada 70. About saan ba kasi yung dekada 70? Alright, ito po ay hindi po about sa pagiging prostitute, hindi kay Ligaya po ito. Again, pag kay Ligaya, working as a prostitute in the city bilang po sa dilim. Kay dekada 70, dekada 70 po kasi, yes po, Janet po ito. Pakitandaan na lang, kapag kay Ligaya kasi may dilim, okay, parang yung life niya ay, like, syempre, as a prostitute, syempre, ang dami ng challenges na kinakaharap, alright?
So, yun naman po kasing dekada 70, nagpo-focus po siya sa political activism during the martial law. Okay, mas ano to, okay? Parang about to sa isang pamilya na nagna-navigate ng kanilang buhay during the martial law po. Okay? So, under Ferdinand Marcos po itong dekada 70. About martial law to, okay? About martial law po yung dekada 70. Okay? Sa isang pamilya po, ayun, yung nanay meron siyang 5 anak na um, binubuhay noong martial law. So, pinapakita doon yung mga yes, Ligaya Lights Off. Ayan ha, kay Ligaya Lights Off. Bilanggo sa dilim. Dekada 70, martial law po yan kay Marcos na, ayun, yes, tama kayo. Kumakapit sa dilim upang mabuhay just to have money para makasurvive. Alright. Okay na po? Okay na ba? Ayan. Next. Who wrote the short story My Father Goes to Court? Ayan, paulit-ulit na tayo. Oo. Ano, proceed pa ba tayo? Proceed pa tayo? 9 p.m. Okay, extend ba tayo? Okay, yes po. Dekada 70, martial law. Okay, bilanggo sa dilim, kay Ligaya po yan, lights off. Pasagot po nito, who wrote the short story My Father Goes to Court? A. Nick Joaquin, B. Jose Rizal, C. Carlos Bolosan, or D. F. Shonil Jose? Oh, pasagot po mga sure. Extend pa po. Sige, sure. Okay. Yes na yes daw. May mga nakukuha naman po kayong info na-absorb ba ating inaaral, okay? Until 9:30 siguro, ano. Alright, sige lang. Okay, iba-iba pa rin ang sagot. My father goes to court. Ayan, nanggigigil na ako. Ano? Hindi po. Okay, sino ba? Yung sinasabi ko kanina na um, my father goes to court. Kanino po yan? Yung sa mahirap na pamilya at sa mayamang pamilya na pinagbintangan na magnanakaw ng aroma ng pagkain yung mahirap na pamilya. Okay? Kanino po ito? Ipusta nyo na lahat ng pwede nyong ipusta. Sagutin ng tama ito. Mula unang live ko ay sinasabi ko na to kung sino ang author ng My Father Goes to Court kasi paborito ko tong story na to. Si, pusta ko na bahay at lupa namin. Si daw. Hindi nyo, parang walang napusta ng jowa. Parang takot mawala ng jowa. Ayan. Ayan, sabi naman. Natutuwa pa rin ako manood sa'yo kahit LPT na ako. Napakalimbing naman, Sherglay. Hala, Sher Marlene, ako lang to. Kayo na nga lang po nilalambing ko kasi wala akong jowa. Ayan. Okay, good guess daw si. Binayaran niya ng sound ng barya yung ninakaw na aroma ng food sa kapitbahay. Si, pusta ko na yung bahay namin. Walang napusta ng jowa. Yan, si, pusta ko jowa ko. Alright, okay. Iyo pa rin ang jowa mo, Cher, dahil ang sagot natin dyan, of course, ay si Carlos Bulosan. Ipupusta ko, may nagpusta ng jowa ng kaibigan ko. Hindi po yan kay Nick Joaquin. Again, kay Nick Joaquin po, the woman who had 2 navels. And then, yung isa pa po niya, Mayday Eve po. Okay? Sure, saan po pwede mabasa yan? Yung My Father Goes to Court. Napakaganda po nitong story na to. I-search nyo lang sa Google. Meron po mga, dyan, okay? Sources ng full story ng My Father Goes to Court. Short story lang naman po kasi siya, okay? Basahin nyo po yan. My Father Goes to Court, yung My Brother Leon Brought Home a Wife. We are Filipinos. We are mild drinkers. Ayun, maganda din yun. Bet na bet ko yun. Okay. Yes, next po, lumalabas to sa exam ng LETSAR. Okay, di ba meron tayong mga higher order thinking skills? And then, yes po. And then, nandito, ito, papasok po ito sa mga simple questions natin. Ayan. Wala na jowa, ma'am. Hindi na napusta na wala. Haha, focus na lang sa review. Ako na lang muna ang jowain nyo hanggang March. Okay? Ako na lang muna. Alright, wag na muna kayo mag-jowa. Crush ka po ng jowa ko. Hala, sure ka. Diyos ko. Ay siya, sabihin mo, iba-block muna natin sa ano. Yes po, yan po yun. Pusta ko kabit ko. Pupusta ko si ma'am. Ako pa talaga. Alright, okay na po? 1, 2, 3, 1, 2, 3, screenshot nyo na po. Okay? Alright. Next. Ayan, kayo na lang. Bigay ko na sa'yo asawa ko, ma'am. Chermay, grabe ka naman. Next po. Next na tayo. Next na daw. Kayo na lang muna jujuwain ko. May mga, yes, magkakasama pa rin tayo sa Valentine's. Which of the following is a novel written by a Filipino author about the indigenous people of the Philippines? A. Noli Me Tangere, B. El Filibusterismo, C. B. Agninamang, or D. Ibong Adarna. Binanggit ko na to kanina ha. Sabi ko,
about the indigenous people of the Philippines. Okay? So parang ini-dedicate niya dito sa mga indigenous people ng Philippines. Particularly sa ayan, mga Ilocano. Ayan. Biag nilang ang ipupusta ko pa kapitbahay namin. Yes, pusta natin lahat ng Marites dito. Tapos ang isagot nyo ay Elfili. Ayan. Biag nilang ang. Okay? Alright. Okay. Correct po kayo. That's Biag ni Lamang. It's about an epic about the Ilocano people. And this is specifically for the indigenous people of the Philippines. Alright, that's Biag ni Lamang. Okay na po? Biag daw, sabi ni Jowa. Sana all kasama ang Jowa habang nagre-review. Ano? Okay po, yes po. Biag ni Lamang by Pedro Bucaneg. Okay? Ayan. Basta kong postiso ni Lolo. Pati postiso ni pang-enroll ko kay Church Life. Wag na, ayan. Biag na lamang pusta ko pang-enroll ko kay Church. Sir Jello, di ka pa pala nag-enroll. Colorum ka dito sa live ko. Colorum. Okay. May mali na ako for the first time. Okay po. Ay, ang galing naman ni Chur. Ngayon pala nagkamali. Okay ha, screenshot ko na. 1, 2, 3, 1, 2, 3 yours na po ang biag ni Lamang. Okay? So, again, sa mga hindi pa po nag-join sa ating online review, mag-join na kayo, promise. Hindi ko kayo pababayaan na alagaan ko kayo as ang mga jowa ko hanggang March. Ang Midsummer po ang kay Manuel Argilla, yes. Alright. Ang tanong po dito is a story by Amador Daguio that revolves around the life of a barrio boy named Awiyaw and his wife Lumnay. Ayan po ay kay Amador Daguio, yung wedding dance po, okay? Yung wedding dance. And wait lang, balik tayo sa live. Pasensya na kayo mga chur ha. Yes po, kay Amador Daguio. Ayan, muntik pa tumama. Muntik pa tumama. Bonus daw, bonus. Ayan. Okay, pakitandaan po to ha, Amador Daguio wedding dance. Kasi po ito si Lumnay, hindi sila magkaanak ni Awiyaw. Kasi tanda-tanda ko to. Hindi sila magkaanak. Kailangan po kasi sa culture nila, parang culture goes beyond love kasi ito, sa English majorship. So si Lumnay, hindi siya magkaanak. And then, ang ginawa po ng pamilya ni Awiyaw, pinakasal siya sa iba. So, parang this is the art of letting go. Parang the one that got away po ni Lumnay, si Awiyaw. Kasi po, yes po, yes. Boy po. Pag sure, ma'am, ha, chat. Ano yun? Yan po. Okay, so, araw-araw ka naka-live church. 7 p.m. to 9 p.m. po, okay? Ayan po. So, mali yung question, yung item. I don't know kung sino gumawa nun. Okay, so si Amador Daguio po ang wedding dance natin. So, itong kwento nitong the wedding dance ay, yun nga, para nakita niya may sinasayaw na ng iba si Awiyaw kasi pinakasal siya sa iba. So, parang the one that got away ang atake nito. Okay? Next po. Next po tayo. Ayan. Hello, Chertine. Ayan. Chertine, message mo po ako join ka sa group review natin. Para kayo updated lagi sa time ng live ko. Alright? Para updated kayo. Pero usually po 7 p.m. to 9 p.m. po ako. Tapos yung schedule ko is pinapost ko sa TikTok. Okay? Yes po, meron po, Chersaf. Message lang po kayo. Excuse me. Okay, next tayong item. Which of the following is a novel written by Jessica Hagedorn about the Filipino-American experience? Okay. A. The Dog Eaters. B. The Gangster of Love. C. The Woman Who Had Two Navels. Or D. Gapo. Okay? Or Gapo. Gapo rather. Sagot. Kanino daw po? Alin pong novel daw ang sinulat ni Jessica Hagedorn about the Filipino-American experience? Ma'am, pa-shoutout po kay Judy. Nanood po sa'yo. Ayan, hello Jake. Ayan, shoutout daw kay Jake. Ayan, Jake, mag-dinner ka na. Okay, ayan. May compiled files po kayo. Yes, sure. Again, I'm offering the materials that I used myself during my review journey. Ayan, then dinadagdagan ko po yan. I upload weekly. Ayan, tapos I also offer summative examinations through G-Form. Ang sunod po na summative exam natin ay sa Saturday at Sunday. Ipopost ko po ang ranking nung last summative exam natin last Saturday at Sunday tomorrow. Ayan, tomorrow po, Friday. Okay. Sagot po kayo dito mga chur. Alright, so sa mga hindi pa po nag-join sa online review natin, mag-join na po kayo. I'm telling you, kapag ginamit nyo yung mga reviewers na ginamit ko, ay, last take nyo na, first and last take kung ano. Kasi ako po, I got 92 sa China, then 88% sa profit. So, I think, sobrang fortunate ko na dun sa aking rating, even though hindi ako pumasok sa top notcher, kasi nga English major ako. Okay? And sadly, medyo mahirap ang English majorship. Ano sagot natin dito? Letter A po ito, the dog
Ayan, Dog Eaters po. Okay, Dog Eaters. Bakit tinawag na Dog Eaters po? By Jessica Hagedorn. Ayan, sabi nga dito, pinapakita niya yung Filipino mga Phil-Am experience nila. Ano, alright. Kasi ito po, during ano din to, Marcos regime, ano, okay? So, parang pinapakita dito yung colonial mentality ng mga tao, yung corruption, ayan po. So, parang pinapakita dito yung narrative ng mga Filipino sa iba't ibang social class. Okay? Yung struggles ng mga mahihirap, struggles ng mga mahihirap laban sa mga elite. Okay? Ganun po. That's Dog Eaters. Okay? Ano, tama ba kayo mga chair? Ma'am, saan po magme-message? Yes po, may lahat po ng majorship meron din tayong reviewers. Again, follow my TikTok profile and send me a message lang po. Okay, itong The Gangster of Love, kay Jessica Hagedorn din po ito. The Gangster of Love. So, parang ito, okay. Yes po. Chair Naya, message nyo lang po ako. Follow my TikTok profile, okay? Ayan po. Yung gapo naman mga chair, yung Gangster of Love, it focuses on a smaller narrative lang, okay? Hindi rin siya masyadong sikat. Yes, English majorship will humble you talaga, ma'am. Okay. Itong Gapo po, short for Olonga po. Okay? Short for Olonga po ito. Kasi ito yung location ng Gapo sa Olonga po. Kasi dati po, nagkaroon ng base, ng military base diyan sa Subic Bay po. Ayan ang mga Amerikano nung panahon ng Cold War. Okay? So, umikot po yan sa story ng isang Filipino-American din na sundalo. Tapos meron siyang nanay na Pilipina po. Tapos ang tatay niya hindi niya kilala. Okay? So, di ba sa Olonga po marami po yung mga yung mga may lahi, okay, na hindi na nakilala yung kanilang tatay. Ayan, usually mga soldier, ayan, na nag-asawa or inanakan yung mga Filipina. Ayun po. So, yun po ang naka-experience ng mga discrimination. Yan po ang Olonga po. Naka-experience siya ng mga discrimination dahil siya ay may lahi. Ayan, tapos di niya kilala yung tatay niya. That's Olonga po. The woman who had two navels, kay Nick Joaquin po yan. Okay? Ayan po. Yes, Butcher Arch. Kung kayo po ay kasama na sa akin, kung kayo yung jowa ko na, ayan, ayan, sa online review ko, kayo po ay lahat ay may access na dyan sa nakalagay sa taas. Diagnostic exam, live sessions, final coaching, actual and questions, weekly summative exams, pre-board on February, upload ng new curriculum reviewers. Okay? Lahat na po yun. 150 lang po. Ito, which of the following is a novel written by F. Shonil Jose about the post-war Philippines? Okay. Alin naman daw po dyan ang sinulat ni F. Shonil Jose about the post-war Philippines? Ala, jowa ko yung magtitake na lat exam, math major siya, pero ako yung nanonood habang siya nag-ML lang. Paano na yan, sure? Paano yan, sure, Kyla? Ayan. Mag-isip-isip ka na. Siniraan, ano. Hindi, encourage mo siya, i-motivate mo siya. Huwag mo siyang konsintihan, sure, Kyla, ano, na, um, mag-focus sa ML. So, tanggalin muna natin yung mga leisure natin ngayon. Ano, medyo mag-focus muna talaga tayo sa pagre-review until March na lang naman, okay? Until March na lang naman po. Yes po, Sir Ange. Yes po, meron. Anong sagot dito? The answer is letter A, mass po. Okay? So, yung mass po kasi ay part siya ng mga parang series na sinusulat ni Arshonil Jose. Ano, parang nagdi-discuss din siya dito ng mga social struggles during ng digmaan. Okay? Ayun, mga paghihirap din ng mga Pilipino during the war. That's mass po. Yes, meron din tayong TLE major. Okay? Mass po ang sagot dito. Usually, hindi naman to lumalabas sa naisama ko lang to dahil sa mga English majors. Okay? So, ang sagot po dyan ay The Mask ni F. Shonil Jose. Alright, next po tayo. Ayan. Who is the Filipino author known for his short story How My Brother Leon Brought Home a Wife, which vividly portrays rural life in the Philippines during the early 20th century? Masagot ako. Sagot niyo mga chair. Ay, kilala nyo na to, I know. Kilala nyo na to, nabanggit ko na to, okay? Pakisagot na ako. That's, okay, Manuel Argilia. Alright. Aba, may mga sumasagot pa rin talaga ng Nick Joaquin, ha? Okay, Nick Joaquin. Kay Manuel Argilia po ito, ha? Ayan. Tumama sa maling answer si Cher, yung nagsagot ng A. Pero that's Manuel Argilia po. Alright. Sinabi ko naman na yun kanina. Yes po, letter D po. Okay. Next. Okay na yan, ha? Okay na tayo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yours na po. Si Manuel Argilia. Ayan. Diyos ko. Ayan na. Who is the author of the novel Ang Mga Ibong Mandaragit? Ayan na, Singit-ngit. Ayan na. Sino to? A. Amado V. Hernandez. B. M. Shonil Jose.
C. Luwalhati Bautista or D. Carlos? O sino tong Carlos na to? Cherkibin, ayan, Cherkibin, click mo lang yung sa taas, tap dalat para mag-proceed ka sa aking um, profile and i-like, i-follow mo ako. Okay? Okay, sino to si Ibong Mandaragit? Mm. Masha? Ano yung Masha? Carlos Yul. Natawan-tawa na naman ako. Oh, ay, grabe naman kayo. Pala, palaisipan ko sino si Carlos dito. Is it Carlos Yulo? Okay. Ito na ang aking anak. Nandito, nagising na. Okay, yes po, ito po ay si Carlos Botong Francis. Actually, Carlos Bulasan po ito. Nalimutan ko lang ilagay yung apelyido. Grabe naman kayo sa Carlos Yulo. Of course, singit-ngit author natin ay si Amado B. Hernandez. Okay? Isang Dipang Langit, Ibong Mandaragit. Yan po ang lumalabas kay Amado B. Hernandez. Okay? Yes po. Mga 9:30 po ang tapos natin. Okay, agad po kay Amado po ang mga Ibong Mandaragit. Okay? Ang cute ng amo. Hoy! Okay, next na tayo. Alright, hindi po si Carlos Yulo yun ha. Again, singit-ngit author po Carlos Agassi. Okay. O, ayan na. O, tama na to. Who wrote the short story, The Wedding Dance? Okay, para maliwanagan tayo. Sino po ang nagsulat ng The Wedding Dance? Pasagot nga po. Dila. Okay. Yes po, until 9:30 po tayo. Okay. Who wrote the short story, The Wedding Dance? Diyos ko, pag mali pa kayo dito, magagalit na ako. If hindi po matapos tonight, tuloy natin bukas, sir. Yes po, tutuloy natin tomorrow. 9:30 until 9:30 lang po tayo dito. Sa kanya, yes, Sir Asa, yes po, but sa kanyang field, okay? Sa, ano bang, ni Carlos Yulo, nalimutan ko tuloy yung, niya, sport. Ayan. Sa kanyang field, katulad ni Manny Pacquiao, kapag meron ka ng, anong tawag dito, title or may pinatunayan ka na, na-recognize internationally. Alright, sinong sagot dito? Of course, it's Amador Daguio. 'Di ba? Kanina binanggit ko na about kay Awiyaw at kay Lumnay. Hindi sila magkaanak mag-asawa. So, si Awiyaw pinaasawa ng iba. Yes, sa gymnastics po. Okay? Alright. Yes po. Amador Daguio po ang The Wedding Dance. Alright? Ayan. Okay, tapos na pala doon sa Philippine Literature. That's the last item for Philippine Literature. Tomorrow, Greek novels and authors tayo. Ayan, ganyan. Mark Twain's novel. Ayan, katulad ng mga Adventure of Tom Sawyer, Adventures of Huckleberry Finn. Ayan. O, tara, board exam kwentuhan tayo. Alright? Okay na ba? Okay ba? Okay ba? May mga natutunan ba kayo tonight about our Philippine literature?